Kilala niyo ba ang sikat na aktor na ito na dumaan sa depresyon at naranasang pagnakawan? I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She's luminous so bright. Ito ay hindi lamang aktor, siya rin ay isang singer, songwriter at television personality. Taong 2019 ay nakapag-release siya ng single na Filipina Girl. Marami na siyang na-host na talent show sa Kapamilya Network. Ipinanganak siya sa Maynila, ang kanyang ina ay isang Filipina at ama ay isang American. Nagsimula siya sa GMA Network television show na tinatawag na That's Entertainment, hanggang sa nabigyan siya ng mga pelikula gaya ng Sandakot na Bala. Sa edad na 12, nanirahan na siya sa US. Nang bumalik siya ng Pilipinas, ay nakatagpo siya ng isang sikat na singer, pero taong 2013 ay naghiwalay rin ang dalawa. Pero nang sumunod na taon ay naka-move on agad at nakipag-date sa kanyang kasamahan sa trabaho. December 20, 2016 nang ma-engage ang dalawa at nagpakasal noong April 20, 2018. Nitong taon lamang 2020, September 10 ay nagsilang na ang kanyang partner ng kanilang panganay na anak. Taong 2014, kung natatandaan nyo, nasangkot ang aktor sa insidente sa Bonifacio Global City Police Precinct kung saan nasaktan niya ang isang desk officer at sinira niya ang salamin ng pintuan ng mga panahon na iyon. At kahit humingi na siya ng sorry sa kanyang mga tagahanga at sa desk officer na nasaktan niya, ay tuloy pa rin ang kasong isinampa laban sa kanya. Kamakailan lang ay nagtrending silang mag-asawa sa social media matapos nilang ihayag na ibebenta na raw nila ang kanilang mga ari-arian dahil lilipat na sila ng ibang bansa dahil ayon sa aktor, wala na raw silang trabaho pagkatapos hindi mabigyan ng prangkisa ang network ng kanilang pinagtatrabahuan. Inamin ng aktor sa isang show usapang real life na na-depress raw siya ng maraming gabi. Maraming gabi daw siyang umiiyak at tumatawag sa kanyang mga kaibigan sa Kapamilya Network. Kaya nagplano raw silang ibenta na lang ang mga ari-arian nila sa Pilipinas para magsimula muli sa ibang bansa dahil nawalan na raw siya ng trabaho at kung meron man daw ay hindi pa rin daw sapat sa kanilang pangangailangan. Pero gaya ng ibang mga artista ay lumipat rin siya sa ibang network at kahit ganun pa man daw ay nananatili pa rin siyang kaibigan ng kanyang mga kasamahan dati sa Kapamilya Network. Samantala, inihayag naman ni Colleen Garcia sa lahat kung anong nangyari sa kanyang asawa na si Billy Crawford pagkatapos nilang pumunta ng Dubai, United Arab Emirates. Sa kanyang Instagram post, isinalaysay ni Colleen ang lahat kung paano ninakawan si Billy Crawford nang inaayos niya ang gulong sa kanilang sasakyan dahil na flat ito sa Pasig City. Ayon pa sa celebrity mom, Dubai completely exceeded my expectations and we can't wait to come back to complete our long-to-do in Dubai list. But when at Billy Crawford's got back, he got a flat tire in Pasig. While he was changing it himself and using his phone as a flashlight on the ground, some kids decided to steal it. Ayon rin kay Colleen, hindi lang daw yon ang nangyari sa kanyang asawa ng araw na iyon. Ayon sa kanya, that was only one of many negative things that happened to him on that day. Many, trying not to let it get to us, but Billy hasn't had a phone, no messaging, no social media since he got back and it's been challenging for him because of work. Kahit ganun pa man daw ang nangyari sa mag-asawa, nagdesisyon raw silang wag na lang magpaapekto para hindi maapektuhan ang kanilang pagiging masigla ng negativity. Patuloy pa niya, doesn't it suck when something tries to steal your joy? It seems like the happier we are, the harder the enemy tries to sabotage it. When you know you're on the right path, the right attitude, the right mindset, don't allow everything to bring you down.
Dagdag pa ni Colleen Garcia, choosing to be happy and grateful no matter what because that actually what God wants us to do. Rejoice and give thanks in all circumstances. Siya na bahala sa kanila at siya na rin ang bahala sa atin. May pahabol pa si Colleen Garcia sa kanyang post. Ayon sa kanya, may dalawang katotohanan raw. Ang una, there will always be something to complain about, at ang pangalawa ay there will always be something to be grateful for. At alin ba raw ang pipiliin mo sa ngayon sa dalawa? Talagang hindi maiiwasan na magkaroon ng problema araw-araw sa ating buhay. Yan ay mga pagsubok lamang ng Panginoon. Ang kinakailangan lang natin ay manalig at magdasal lang tayo sa Kanya lagi para malagpasan ang lahat na ibinibigay na pagsubok kahit anong hirap man. Ang lahat walang imposible kapag mananalig lang. Lahat ng ating mga problema ay malulutas kung tayo ay maghahanap ng paraan kung paano maresolba ang lahat. Nag-share din si Colleen Garcia na talagang fully recovered na siya pagkatapos niyang manganak noong September 10 sa pamamagitan ng tubig. Ang totoong meaning raw ng pangalan ng kanilang anak ay Strength, kaya Amari. Pero kung naging babae raw ang kanilang anak, ang totoong meaning daw nito ay Promised by God. Sobrang blessed raw ang mag-asawa dahil sa ibinigay ng Diyos sa kanila. Walang mapagsidlan ang kanilang kaligayahan. Talagang masasabi mong ikaw na ang pinakamasaya at pinaka-blessed sa lahat kapag mabigyan ka ng napakalaking biyaya ng Panginoon. Sayang walang kapantay ni kahit anumang bagay sa mundo. Marami ring naghahangad na mag-asawang sana'y mabigyan sila ng anak ng Diyos. Pero meron talagang kahit anong gawin, hindi pa dumarating. Siguro may ibang plano ang Panginoon para sa inyo. Kaya para kay Billy Crawford at Colleen Garcia, huwag panghinaan ng loob, kapit lang at may awa ang Diyos sa inyong pamilya. Ano ang inyong masasabi tungkol dito? Kung meron kayong mga reaksyon o komento, ay huwag mahiyang mag-comment sa video na ito. At kung mahilig kayo sa mga celebrity updates, mag-subscribe na at i-like, share sa inyong mga kaibigan para maging updated rin sila. At huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bago kong videos.